Kakaiba ang katahimikan sa bahay na iyon. Hindi lang ito simpleng kawalan ng tunog, tila bumigat ang hangin na para bang ang mga pader ay tahimik na nagmamasid sa isang bagay na nawala na. Ang mga pasilyong dating puno ng buhay ay parang mahahabang lagusan na walang laman, kung saan ang bawat yapak ay umuulit bilang paalala ng kung ano ang wala na. Bawat umaga, nilalakad ito ni Richard Miller na may buhol sa sikmura na pilit niyang binabalewala. Dati palaging may ingay. Ang halakhak ng kanyang mga anak na umaalingaw-ngaw mula sa itaas, ang nagmamadaling mga yabag sa hagdanan, ang musikang nagmumula sa kani-kanilang kwarto, ang mga walang kwentang away tungkol sa homework, video games, lakas ng TV, o kung sino ang gagamit ng kotse sa weekend. Ang bahay ay puno ng mga boses, ng galaw, ng buhay. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay naglaho na parang usok. Lumaki ang mga bata gaya ng inaasahan at isa-isa silang umalis. Una si Rachel, sunod si Scott, at sa huli, ang bunso, si Jeremy. Bawat paalam ay may kasamang mga maleta sa tabi ng pinto, mahigpit na yakap, at yung pilit ng ngiti ng mga magulang na sinusubukang itago ang katotohanang durog na sila sa loob. Akala ni Richard, handa siya. Tiningnan niya ang sarili bilang isang taong rasyonal, objektibo, isang problem solver, isang taong kumikilos, hindi isang taong lihim na umiiyak sa banyo. Ngunit may nabasag sa loob niya noong sinabi ni Jeremy, "Alagaan mo ang sarili mo, Dad." Bago sumakay sa kotse at maglaho sa kalsada, ang mga matay nagniningning sa mga pangarap at sa hinaharap. Tumagos yon kay Richard. Ang mga salitang iyon, simple at ordinaryo, ay may bigat na parang isang tonelada. Para bang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto niyang kailangan din pala niyang alagaan. At ang pinakamasaklap, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa simula, sinubukan niya ang tanging paraan na alam niya, ang ibuhos ang sarili sa trabaho. Nasa kasikatan ng Miller Concretes. Ang kumpanyang nagsimula sa 2 track at maliit na team ay nakakakuha na ngayon ng milyon-milyong dolyar na kontrata sa iba't ibang estado. Respetado si Richard sa kanyang larangan. Kilala niya ang mga tamang tao, bihasa sa pakikipag-negosasyon. Kung patuloy na tumutunog ang telepono at hindi nauubos ang mga email, mas mabuti. Iyon mismo ang kailangan niya para hindi mag-isip. Si Vanessa, ang kanyang asawa sa loob ng halos 3 dekada, ay tila ganoon din ang ginagawa. Nagtatrabaho siya sa advertising at malayo na ang narating sa kanyang karera. Laging nasa telepono, laging nasa meeting, laging konektado. Minsan, pinapanood niya ito mula sa malayo, paikot-ikot sa sala habang may kausap sa telepono, mga matang nakatutok sa isang spreadsheet, at naiisip kung nararamdaman din ba nito ang pagkaligaw na nararamdaman niya. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi sila ang tipo ng mag-asawa na pinag-uusapan ang kanilang nararamdaman. Ang kanilang pagsasama ay laging nakabatay sa respeto, pagiging magkasosyo, at isang tiyak na kaayusan. Hindi sila romantiko, hindi sila gumagawa ng malalaking sorpresa, pero gumagana ito. O iyon ang pinaniniwalaan ni Richard. Akala niya, ang katahimikang bumabalot ngayon sa kanilang bahay ay natural lang. Isang bagong yugto sa buhay na pinagdadaanan ng lahat ng mag-asawa bago magpatuloy. Ngunit ang totoo, habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang hindi pagiging komportable, isang pakiramdam na mayroong mali. Ang rutine na dati niyang kanlungan ay nagsimulang maging parang isang kulungan. Gigising siya, mag-aalmusal na halos mag-isa dahil maagang umaalis si Vanessa, pupunta sa opisina. Lulutasin ang lahat ng kailangang lutasin, uuwi, madalas ay tahimik na maghahapunan, at manonood ng TV para lang pampalipas oras hanggang sa makatulog. May isang gabi na hinding-hindi malilimutan ni Richard. Nagpasya siyang umuwi ng maaga.
Isang pambihirang pangyayari dahil kadalasan ay nagtatagal siya para tapusin ang mga report. Ngunit noong Martes na iyon, sa hindi malamang dahilan, umalis siya sa opisina ng 5:00, dumaan sa merkado at bumili ng mga sangkap para sa paboritong ulam ni Vanessa, lemon chicken na may jasmine rice at salted vegetables. Hindi siya isang chef, pero ginawa niya ang kanyang makakaya. Inayos niya ang mesa para sa dalawa, nagsindi pa ng kandila, isang bagay na hindi na niya ginagawa sa loob ng maraming taon. Naghintay siya na may kaba na hindi na niya makilala. Narinig niya ang bawat kotse na dumadaan sa kalye, iniisip na baka iyon na ang sa kanya. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, bumilis talaga ang tibok ng kanyang puso. Ngunit napakabilis ng reaksyon nito. Hindi man lang niya napansin ang nakaayos na mesa. Hubad isip niyang tinanggal ang kanyang sapatos habang nasa telepono pa rin. "Kumain na ako sa opisina, honey. Magulo ang araw ko," sabi niya, na parang isang automatikong paumanhin bago magmadaling umakyat sa itaas. Naiwan si Richard doon, nakatitig sa mainit na pagkain, sa kumikislap na kandila, sa katahimikang sumisigaw. Hindi niya mailarawan ang kanyang naramdaman. Hindi ito galit, hindi rin lungkot. Ito ay isang uri ng kawalan na walang pangalan, na para bang may isang bagay sa loob niya na tuluyan ng namatay. Ngunit hindi siya nagreklamo, hindi nakipagtalo, hindi man lang binanggit ang hapunan kinabukasan. Itinago niya ang lahat sa katahimikan, gaya ng ginagawa niya sa mga bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Mas madaling sabihin sa sarili na pagod lang si Vanessa, na ganoon talaga ang buhay, na nagbabago ang pag-ibig sa paglipas ng panahon, na ang matagal na pagsasama ay dumadaan sa iba't ibang yugto. Pinili niyang maniwala sa mga nakahandang katotohanang iyon, piniling huwag masyadong mag-isip. Patuloy siyang sumunod sa kanyang schedule, sumasagot ng mga email, pumipirma ng mga kontrata, nagpaplano ng mga expansion. Samantala, ang butas sa loob niya ay patuloy lang na lumalaki. Si Vanessa naman ay lalo pang lumalayo. Ang kanilang mga interaksyon ay naging mga panandaliang pagkakasalubong sa kusina, maiikling usapan sa pasilyo, mga text message sa maghapon na mas parang mga update sa kalendaryo kaysa sa tunay na pagpapalitan ng pagmamahal. Napagtanto ni Richard na nagiging mga estranghero sila na natutulog sa iisang kama, nagahati sa isang bubong ngunit hindi sa isang buhay. At kahit ganoon, hindi siya nagtanong. Hindi siya gumawa ng sitwasyon. Hindi siya nagbukas ng damdamin dahil sa isang banda ay ayaw niyang makita ang nasa harap na niya at sa kabilang banda ay naniniwala siyang kung magkukunwari siyang normal ang lahat, baka bumalik pa ang pagiging normal. Ngunit ang hindi niya alam, habang sinusubukan niyang panatilihing buo ang istrukturang iyon, habang nagkukunwari siyang ang kawalan ng emosyon ay isa lamang yugto. May isang tahimik na mekanismo na nagsimula ng umikot. Isang bagay na hindi nakikita, pero totoo. Isang bagay na wala nang balikan. At malapit na niyang makita ang lahat ng inakala niyang matatag na gumuho. Nagising siya kinaumagahan na may kakaibang pakiramdam. Banayad, halos hindi mapapansin. Tulad ng isang simoy ng hangin bago ang bagyo. Bumangon siya sa karaniwang oras, ginawa ang parehong mga kilos gaya ng dati. Ligo, plansadong damit, itim na kape na parehong-pareho ang timpla. Pero may hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa kanya, na parang may kumakatok sa loob, humihiling na papasukin. Maliwanag ang araw, walang ulap. Mabagal ang daloy ng trapiko. Isa lamang karaniwang araw ng trabaho. Kabisado niya ang rutang iyon. Bawat stoplight, bawat interseksyon, bawat ingay ng makina na umaalingaw-ngaw sa mga abenida. Gayunpaman, habang papalapit siya sa kurbada na diretso na sana sa kanyang opisina, ibinabaling ni Richard ang manibela sa kabilang direksyon. Isang biglaang desisyon, walang dahilan, walang partikular na patutunguhan. Nagpatuloy lang siya. Habang nagmamaneho siya sa mas tahimik na mga kalye,
Nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang kulay ng mga puno sa tabi ng kalsada, ang sikat ng araw na tumatama sa mga salamin ng tindahan, mga mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad. Pakiramdam niya, iba ang paghinga ng buong syudad, o baka siya lang ang sumusubok matutong huminga muli. At doon niya nakita ang kafe. Maliit, simple, may madilim na kahoy na harapan at malalaking bintana. Walang bongga, pero may kung anong humatak sa kanya. Isang sign na sulat kamay ang nagsasabing, sariwang giniling na kape, sariwang tinapay buong araw. Ito ay isang hindi sinasabi na paanyaya, isang uri ng kanlungan para sa sinumang nangangailangan ng katahimikan, pero may kasamang init. Pumarada siya at pumasok. Dahan-dahang tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto na para bang hinihiling ng lugar na magsalita nang mahina ang lahat. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humalo sa amoy ng tinapay na kalalabas lang sa oven, lumilikha ng isang atmosfera na halos nakakaginhawa. Mga mesang gawa sa kahoy, maliliit na florera na may bulaklak, mga nakasabit na ilaw na may mainit na liwanag. Lahat doon ay tila handang yakapin ka. Umorder si Richard ng double espresso at pumili ng mesa sa tabi ng bintana. Gusto lang niyang pagmasdan ang mundo sa loob ng ilang minuto. Hayaang lumipas ang oras nang walang pagmamadali o obligasyon. Mayroong nakapagpapalaya sa paghinto na yon, na para bang sa wakas ay binibigyan niya ng pansin ang sarili matapos itong balewalain ng matagal. Sumulyap siya sa likurang bahagi ng cafe, sa pagitan ng mga halaman at estante, nang biglang tila lumaktaw ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay bumagal ang daloy ng kanyang dugo. Nakaupo sa isang mas pribadong mesa si Vanessa. Nakaayos ang buhok nito sa isang perpektong bun. Suot ang isang makinis na navy blazer at ang mga hikaw nito ay sumasalamin sa malambot na ilaw. Ang kanyang postura, ang kanyang ngiti, lahat sa kanya ay metikulosong inayos, gaya ng dati. Ngunit ang mas pumukaw sa atensyon ni Richard ay hindi siya nag-iisa. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang gwapong lalaki, may maayos na balbas, nakasuot ng light-colored shirt na nakatupi ang manggas hanggang siko. Nagtatawanan sila. Ang kanilang usapan ay mukhang magaan, malapit. May natural na daloy sa pagitan nila, walang pagkailang, walang pag-aalinlangan, na para bang maraming beses na silang nagkita. Umatras si Richard sa kanyang upuan, likas na sinusubukang manatili sa anino. Pinanood niya ang bawat detalye, bawat kilos, ang paraan ng bahagyang pagtagilid ng ulo ni Vanessa para makinig ng mas mabuti, kung paano ngumingiti ang kanyang mga mata, kung paano dumadampi ang kanyang mga daliri sa gilid ng tasa at pagkatapos ay sa mesa, napakalapit sa kamay ng lalaki. Isang dampi dito, isang tahimik na tawa doon. Hindi ito mukhang isang business meeting. Ayaw ni Vanessa sa mga simpleng lugar. Mahilig siya sa mga magagarang bistro, mga rooftop restaurant, mga lounge na banyaga ang pangalan. Ngunit naroon siya sa isang maliit at tahimik na cafe kung saan walang pakialam ang sino man sa isa't isa. Napahigpit ang kagat ni Richard sa kanyang labi. Gusto pa rin niyang maniwala na may paliwanag, na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan sa isang serye ng mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit naging mas malinaw ang kanilang kilos. Inabot ni Vanessa ang mga kamay ng lalaki at natural na ipinalibot ang sariling mga kamay dito. Isang banayad na kilos, mainit, na parang gusto niya itong pakalmahin, aliwin, o mahalin. Para itong isang lamat na tumatakbo sa semento. Walang tunog, pero malalim at pinal. Pumigat ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay sa paligid ng malamig ng tasa. Naghahanap ang kanyang mga mata ng labasan, ngunit ang katotohanan ay naroon mismo sa harap niya, buhay, konkreto, hindi maikakaila. At para bang hindi pa sapat ang lahat, narinig niya ang mga salita. Ngumisi si Vanessa na may bahid ng panunukso at sinabing,
Iniiwasan ko ang anumang contact sa bahay. Sa ganoong paraan, iniisip pa rin niyang normal ang lahat. Tumama ito sa dibdib ni Richard na parang isang suntok. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isipan na parang isinigaw sa isang loudspeaker. Hindi lang ito isang kaswal na pagkikita. Ito ay isang stratehiya. Sinasadya niyang ilayo ang sarili. Sinasadya niyang itayo ang mga pader na iyon. Ginawa niya ito nang alam niyang hindi niya malalaman. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang maaliwalas na cafe ay biglang naging isang teatro ng mga tahimik na katatakutan. Ang malambot na ilaw ay naging malupit. Ang mga taong nagtatawanan sa ibang mesa ay tila nangungutya sa kanya. Ang puso ni Richard, na dating puno ng pagdududa, ay kumakabog ngayon sa isang bago at malinaw na damdamin. At habang nakatayo siya doon, nanatili siyang tahimik. Walang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit sa loob, sumasabog siya. Bawat bahagi niya ay gustong kumilos, tumayo, komprontahin sila. Ngunit may mas malalim na nagsalita ng mas malakas. Siya naman ang maglalaro ngayon. Walang sino man doon ang may ideya kung ano ang kayang gawin ni Richard Miller kapag nagpasya na siyang kumilos. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Richard. Ang malapad at komportableng kama ay parang isang larangan ng digmaan ng walang tigil na mga isipan. Umiinit ang unan pagkatapos ng ilang minuto, kaya't ibabaliktad niya ito, aayusin, susubukang mag-relax. Ngunit sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, paulit-ulit na lumalabas ang mga imahe na parabang nakaukit sa likod ng kanyang mga talukap. Ang ngiti ni Vanessa, ang pagdampi nito sa braso ng ibang lalaki, ang malapit na tingin na iyon, ang mga salitang ibinulong sa halos mapanuksong tono. Lumingon siya sa gilid ng kama kung saan naroon si Vanessa. Nandoon ito, tulog, nakaharap sa pader. Mukha siyang payapa, walang kamalay-malay na ang lupang kinatatayuan nila ay nagsisimula ng gumuho. Nanatiling hindi gumagalaw si Richard, dahan-dahang humihinga, naghihintay na tanggapin ng sarili niyang puso ang bagong katotohanan ito. Hindi lang ito ang sakit ng pagkakanulo. Ito ang mapait na katotohanan na ang matatag na mundong akala niya ay mayroon siya ay matagal ng gumuho. Nagkukunwari lang siyang hindi nakikita. Ngunit ng gabing iyon, may nagsimulang magbago. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumigil siyang maramdaman na isa lamang siyang manonood sa sarili niyang buhay. Hindi niya alam kung ano mismo ang gagawin niya, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya hahayaang tratuhin siyang parang isang bagay na basta na lang itatapon, isang hindi nakikitang tanga. Ang sakit ang naging huling tulak, ngunit ang susunod ay bunsod ng ibang puwersa, isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang pagmamahal sa sarili. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Vanessa ang kanyang routine. Parehong oras, parehong dahilan, parehong lamig na nagkukubli bilang pagod. Si Richard naman ay nagsimulang kumilos ng iba. Nagsimula ito sa kanyang schedule. Mas maaga siyang bumangon, nag-almusal bago pa man bumaba si Vanessa, at lumabas para tumakbo sa kanilang lugar. Matagal na siyang tumigil sa pagtakbo, ngunit ang mga unang milyang iyon, kahit mabigat ang kanyang mga binti at nanunuot ang sakit sa kanyang baga, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na halos hindi na niya makilala, kalayaan. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha, ang tunog ng kanyang sapatos na tumatama sa semento, ang malamig na hangin sa kanyang baga. Lahat ng iyon ay tila naglilinis hindi lang ng kanyang katawan, kundi pati na rin ng kanyang isipan. Tumakbo siya na parang tinatakasan niya ang dating bersyon ng kanyang sarili. At unti-unti, naiwan sa likod ang bersyon na iyon. Pagkatapos niyang tumakbo, ang mainit na shower ay naging isang uri ng ritual ng muling pagsilang. Ang salamin sa banyo ay sumasalamin sa isang lalaking mukhang mas buhay, mas determinado. Ang kanyang pagod na ekspresyon ay napalitan ng mga palatandaan ng determination. Nagpagupit siya,
Pinalitan ang kanyang mga damit at sinimulang gamitin ang mga pabangong nakatago lang sa isang drawer. Nang magsimula siyang mag-gym malapit sa opisina, naramdaman niya ang paunang pagkailang ng isang taong nagsisimulang muli pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya. Mayroong nakakaginhawa sa bawat bigat na kanyang binubuhat, sa bawat pag-uulit na nagpapasakit sa kanyang mga kalamnan. Sa bawat patak ng pawis, para siyang naglililok hindi lamang ng kanyang katawan, kundi ng isang bagong pagkatao. Sa bagong kapaligirang iyon, nakakilala siya ng mga tao sa labas ng kanyang karaniwang social circle. Kabilang sa kanila ang isang babae na walang kahirap-hirap na nakakuha ng kanyang atensyon. Nasa treadmill ito sa tabi niya isang maulan na Miyerkules ng umaga, pawisan, hinihingal, ngunit lubos na nakatuon. May pamilyar sa mukha nito, hindi dahil sa kanyang mga katangian, kundi dahil sa emosyon sa kanyang mga mata, emosyonal na pagkapagod. Kalaunan, nagkasabay sila sa wait area. Sinubukan nitong buhatin ang isang bigat na halatang masyadong mabigat para sa kanya. Napansin ni Richard na nanghina ang katawan nito sa isang segundo at nang hindi nag-iisip, lumapit siya, inalalayan ang equipment at pinigilan itong mawalan ng balanse. "Salamat," sabi nito, huminga ng malalim at kinuha ang tuwalya. "Tingin ko, sobra ang kinuha mo," sagot niya, na may bahagyang ngiti. "Siguro, pero kapag masama ang araw ko, gusto ko ng matinding distraksyon." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanya buong araw. Para bang may nakilala sila sa isa't isa nang hindi na kailangang magpaliwanag. Ang pangalan niya ay Charlotte. Isa siyang physical therapist, ina ng isang teenager at bagong hiwalay sa asawa. Sa mga maiikling usapan sa mga sumunod na araw, natuklasan nila ang maliliit na pagkakatulad. Hilig sa jazz, pagmamahal sa mga lumang libro, at ugaling pagmasdan ng mga tao na parang mga tauhan sa isang nobela. May tahimik na lakas si Charlotte. Mabait siya, ngunit mayroong katatagan sa paraan ng kanyang pagsasalita. Nahahalata ni Richard na may sakit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, at isang araw, nang hindi nagtatanong ng detalye, sinabi niya na minsan, ang pagkawala ng isang bagay ang tanging paraan para muling matuklasan ang ating sarili. Tinitigan siya nito sa mata at sinabi na may sinseridad na hindi nangangailangan ng drama, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagtatapos. Ito ay ang malaman na matagal na palang nagsisinungaling ang kabilang tao habang kinukumbinsi mo ang sarili mong maayos ang lahat. Tumama ng husto sa kanya ang mga salitang iyon. Pinagdaanan din nito ang parehong bagay. Ang pagkakaiba lang, ilang hakbang na itong nauuna sa sarili nitong proseso ng muling pagbuo. Siguro kaya ang bawat pagkikita nila ni Charlotte ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng tahimik na suporta. Walang pressure, walang pahiwatig, isang taong kaya niyang maging totoo. Walang filter, walang panangga, walang kailangang magpanggap na kontrolado niya ang lahat. Samantala, sa bahay, sinimulang mapansin ni Vanessa ang mga pagbabagong ito sa kanya. Noong una, binaliwala niya ito. Marahil inisip niyang isa lamang itong midlife crisis, isang panandaliang yugto. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mas malalim siyang napansin. Nagbago ang tingin ni Richard. May kislap kung saan dati ay may kawalan. May kumpiyansa kung saan dati ay may routine. Nagsimula siyang obserbahan ito ng mas maingat. Sinubukan niyang itago ngunit napansin ito ni Richard. Nagsimula siyang magtanong ng mga pabalat-bungang tanong. "Saan ka pupunta pagkatapos ng trabaho? May kakausapin ka ba sa opisina? Bago ba yung pabango mo?" Mahinahon siyang sumagot. Pinananatiling malabo ang mga detalye. Nag-iiwan ng puwang para punan ng imahinasyon nito ang mga patlang. Sa mga hapunan kasama ang mga kaibigan, sinisigurado ni Vanessa na mas madalas siyang hawakan, tumawa sa kanyang mga biro, at ibalik ang mga kilos na matagal nang natutulog. Ngunit lahat ng iyon ay mekanikal,
Parang isang huling minutong pagtatanghal ng isang taong sa wakas ay napagtanto na nawawalan na siya ng kontrol sa kwento. Hindi natinag si Richard. May mas malakas na gumagabay sa kanyang mga hakbang ngayon. Hindi na siya naghahanap ng mga sagot sa mga kilos nito. Hindi na niya kailangan iyon. May natuklasan siyang mas mabuti. Ang kakayahang makahanap ng halaga sa sarili, bawiin ang kanyang mga gusto, at asikasuhin ang matagal na niyang napabayaan. At sa tahimik na muling pagbuong iyon, isang bagong Richard ang lumalabas. Mas magaan, mas malakas, mas may kamalayan, at higit sa lahat, mas handa. Dahil habang si Vanessa ay nabubuhol sa sarili niyang mga kasinungalingan, si Richard ay kumikilos patungo sa katotohanan. At malapit na niyang ipakita na ang pagmamaliit sa isang tahimik na tao ay ang pinakamapanganib na pagkakamali na maaaring gawin ng sinuman. Isang gabi iyon na walang espesyal na petsa, walang anibersaryo, walang malinaw na dahilan. Isa lamang ordinaryong Miyerkules na dapat sana'y dumaan lang. Umuwi si Vanessa bandang 7:00 ng gabi gaya ng dati. Tinanggal ang sapatos sa may pinto, iniwan ang bag sa console table at dumiretso sa kusina para magsalin ng isang basong alak. Sanay na siya sa routine, sa pagiging predictable ni Richard, kaya't noong una, hindi niya napansin ang mga pagbabagong maingat na inilagay ni Richard sa araw na iyon. Ang hapagkainan ay nakaayos ng may karangyaan na matagal na niyang hindi nakikita. Mga telang napkin, perpektong nakalinyang mga kubyertos, isang bote ng alak mula sa cellar na karaniwan nilang binubuksan lamang para sa mga espesyal na okasyon. Mayroon ding isang simpleng flower arrangement sa gitna ng mesa. Walang bongga pero ginawa ng may pag-iingat, ang uri ng kilos na nangangailangan ng intensyon. Kumunot ang noo ni Vanessa, nalilito, ngunit bago pa man siya makapagsalita. Lumitaw si Richard na nakasuot ng madilim na polo at may kalmadong itsura, na may bahagyang ngiti sa kanyang muka. Naisip ko na magkaroon tayo ng isang gabi sa labas nang hindi talaga lumalabas, sabi niya, habang hinihila ang isang upuan para sa kanya. Nag-aalangan siyang umupo, sinusubukang huwag ipakita kung gaano siya nabigla. Ang ganitong uri ng atensyon ay hindi karaniwan. Sinubukan niyang sakyan ito, marahang tumawa, nagkwento tungkol sa isang mahirap na kliyente sa trabaho, ngunit iniiwasan ng mga direktang tanong. Si Richard naman ay tila komportable. Ginabayan niya ang usapan na parang isang taong ninanamnam ang isang baso ng alak. Dahan-dahan, walang pagmamadali, hinahayaang ang katahimikan ng magsalita. Sa kalagitnaan ng hapunan, nagbahagi siya ng ilang mga lumang alaala na halos nakalimutan na ni Vanessa. Maliliit na bagay, tulad ng isang biyahe nila noong bagong kasal pa lang sila, kung paano sila naligaw at napadpad sa isang kainan sa tabi ng daan na naghahain ng pinakamasarap na garlic bread na natikman nila. Ngumiti siya ng alanganin, parang isang taong sinusubukang sundan ang isang landas na matagal nang nabura. Nang matapos sila sa pangunahing putahe at kunin na ng waiter na kinuha para lamang sa gabing iyon ang kanilang mga plato, gumawa si Richard ng isang bahagyang kumpas gamit ang kanyang kamay at nagsalita. Alam mo, matagal ko nang iniisip ang lahat ng binuo natin, ang lahat ng pinagdaanan natin, at mayroon akong isang konklusyon. Biglang umayos ng upo si Vanessa. Kilala niya ang tonong iyon. Iyon ang tono na ginagamit ni Richard sa mahahalagang pulong bago mag-alok ng isang bagay na hindi matatanggihan. Naisip ko na ang pinakamahalaga sa akin, pagpapatuloy niya, ay ang mapreserba ang lahat ng ating binuo at para doon, kailangan natin ng isang bagay na malinaw, isang kasunduan. Mula sa loob ng kanyang jacket, naglabas siya ng isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ito ni Vanessa na para bang isa itong regalo o isang formal na imbitasyon. Binuksan niya ito, nag-aalangan, at natagpuan ang isang kontrata sa loob. May letterhead, maayos na mga sugnay,
at pirma ng abogado sa dulo. Isang kasunduan? Tanong niya, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Oo, simple at direkta. Kung sino man sa atin ang magtaksil, magsinungaling o sumira sa tiwala ng isa, lahat ng pag-aari natin ay automatikong mapupunta sa kanya. Kinailangan niya ng ilang segundo para iproseso iyon. Ang kanyang mukha, na laging kalmado sa harap ng mga kliyente at sa mahihirap na sitwasyon, ay sa unang pagkakataon ay tila walang depensa. Bumilis ang pagkurap ng kanyang mga mata. Bahagyang nagbago ang kanyang paghinga. Sumandal siya, sinusubukang muling mabawi ang kanyang kompostura. Nagbibiro ka ba? Kilala mo ako. Hindi ako nakikipaglaro sa ganitong mga bagay. Walang daya rito, Vanessa. Isa lang itong proteksyon, isang paalala na ang tiwala ay may halaga. Sabi niya, malumanay ngunit matatag ang boses, habang diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Sumandal si Vanessa, pilit na tumawa, at uminom ng alak gamit ang kaliwang kamay habang binubuklat ang mga pahina gamit ang kanan. Sinulyapan niya ang ilan sa mga sugnay, umiiling, marahil ay naghihintay na sabihin niyang, biro lang, o gusto ko lang makuha ang atensyon mo. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit ngayon? Tanong niya, halos pabulong. Dahil napagtanto ko na hindi kailanman masyadong maaga para patatagin ang kung anong mahalaga at kung wala ka namang dapat ikabahala, walang magbabago rito. Ito ay isang argumentong direkta, halos imposibleng tutulan. Ang pagpirma ay nangangahulugang pagpapakita ng mabuting intensyon. Ang pagtanggi ay magdudulot ng hinala. At sa sandaling iyon, kailangan niyang panatilihin ang imahe ng normalidad. Sumenya si Richard sa waiter, na muling lumitaw na may dalang eleganteng panulat. Nagatubili si Vanessa, marahang kinagat ang ibabang labi at huminga ng malalim. May bumabagyo sa kanyang isipan, ngunit sa labas nagawa niyang ngumiti ng maikli at halos mekanikal. Sige, ipakita natin kung gaano tayo kamature. Pumirma siya. Matatag ang kanyang pirma, ngunit ang kanyang tingin ay tila ligaw. Nang ibalik niya ang mga papel sa kanya, sinubukan niyang maging kaswal. Ayan, protektado na tayo. Inilagay ni Richard ang kontrata pabalik sa sobre at ibinalik ito sa kanyang bulsa ng may buong pag-iingat na parang isang napakahalagang bagay. Pagkatapos ay ngumiti lamang siya at itinaas ang kanyang kopita. Para sa lahat ng ating binuo, sabi niya. Kinaya siya ni Vanessa at sa isang saglit, pumuno sa silid ang tunog ng nag-uumpugang kristal. Nag-toast sila na parang isang mag-asawang nagpapanibago ng kanilang mga panata. Ang hindi napagtanto ni Vanessa ay sa itinaas na kopitang iyon, mayroong higit pa sa gilas. Iyon ang unang hakbang sa isang maingat na binuong plano. Walang ipinakitang emosyon si Richard. Ipinagpatuloy niya ang usapan na parang walang nangyari. Tinapos ang hapunan na may magaan na dessert, pinasalamatan ng waiter at inalalayan si Vanessa patungo sa kotse. Binuksan pa ang pinto para sa kanya. Ang gabi ay nagtapos ng payapa na parang isang eksena mula sa isang romantikong pelikula hanggang sa ipasok niya ang susi at paandarin ang makina. Sa katahimikan ng sasakyan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa windshield, hindi na niya kailangang magsalita pa dahil sa kaibuturan niya, alam na niyang nagsimula na ang laro at kaiabot lang ni Vanessa ng nag-iisang alas na hawak nito. Kinabukasan, nagising si Richard bago pa man tumunog ang kanyang alarm. Madilim pa ang langit, ngunit ang kanyang isipan ay maliwanag na inaayos ang bawat galaw na parang isang tahimik na konduktor bago ang isang malaking pagtatanghal. Ang hapunan kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip, hindi bilang isang bagay na romantiko o sentimental, kundi bilang sandali kung kailan ang huling piraso ng kanyang stratehiya ay nalagay sa lugar. Si Vanessa naman, kumilos na parang normal ang lahat. Binigyan niya si Richard ng isang mabilis na halik sa pisngi bago umalis para sa trabaho, pinuri ang hapunan sa isang pilit na tono,
at pinuri ang alak na may isang uri ng isinadulang pananabik. Tila inakala niyang siya na muli ang may kontrol, na sa pagpirma sa kontratang iyon, naayos na niya ang problema. Ngunit alam ni Richard na isa lamang iyong pagkukunwari. Ang huwad na kapanatagang iyon ang mismong kailangan niyang panatilihin sa isip ni Vanessa. Habang lalong tumataas ang kanyang kumpiyansa, lalo siyang manghihina kapag dumating na ang dagok. Sa sitwasyong ito, ang kumpiyansa ay isang salamin na malapit ng mabasag at hawak niya ang bato. Sa loob ng linggong iyon, masusing sinunod ni Richard ang kanyang schedule. Dumarating siya sa trabaho sa parehong oras, binabati ang mga empleyado ng parehong tipid ng ngiti, at dumadalo sa mga pulong gaya ng dati. Iisa lamang ang nagbago, ang paraan ng kanyang pagmamasid sa lahat ng nasa paligid niya. Bawat kilos ni Vanessa, bawat sabihin niyang mayroon siyang pulong, bawat pagpapalit ng damit bago umalis ng bahay, sinisipsip niya ang lahat ng detalye na parang isang tahimik na tiktik. Iniimbak ang maliliit na piraso ng ebidensya sa isang mental na kahon na halos puno na. Isang umaga, habang nagmamadali siyang lumabas ng pinto at sinabing puno ang kanyang araw ng mga presentasyon, bahagyang itiningala ni Richard ang kanyang ulo at ngumiti ng mahinahon. "Good luck, sulitin mo ang araw mo." Tumingin si Vanessa sa kanya ng may pagtataka, marahil ay nagulat sa kanyang kahinahunan at saka umalis. Pagkasara ng pinto, umakyat si Richard sa silid tulugan, binuksan ang drawer ng aparador at kinuha ang sobre na naglalaman ng pinirmahang kontrata. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang pirma ni Vanessa na parabang kinukumpirma na totoo ito. Ang isang simpleng piraso ng papel ay may kapangyarihan na ngayong ganap na baguhin ang kanilang kwento. Alam niyang para magawa ang kanyang susunod na hakbang, kailangan niyang maging mas maingat. Isang pagkakamali lang, at mawawala ang epekto ng mangyayari. Doon niya naisip ang huling ideya, isang peking biyahe. Isang bagay na simple, kapani-paniwala, at imposibleng questionin, isang business trip. Noong Biyernes ng umaga habang nag-aalmusal, kaswal niyang binanggit, "May bigla ang lumabas. 2 importanteng pulong sa Atlanta. Aalis ako sa Lunes at babalik sa Miyerkules." Nagpanggap si Vanessa na hindi na bahala, ngunit kumislap ang kanyang mga mata sa isang saglit. Banayad lang, ngunit naroon. Iyon ang kanyang perpektong pagkakataon para ipagpatuloy ang ginagawa niyang akala niya ay naitatago niya. Handa na ang entablado. Linggo ng gabi, maayos niyang inimpake ang isang maleta. Inilagay ang kanyang leather na briefcase sa tabi nito at nag-iwan ng nakaprint na plane ticket sa mesa. Sinabi ni Vanessa, "Mag-ingat ka sa biyahe," at binigyan siya ng isang halik na, sa isang hindi sanay na tagamasid, ay magmumukhang normal. Ngunit para kay Richard, ito'y may lasa ng kasinungalingan. Itinuloy niya ang plano. Lunes ng umaga, umalis siya sa napag-usapang oras. Nagmaneho papunta sa isang eskinita, pumarada sa pagitan ng 2 van, at naghintay. Dahan-dahan ang takbo ng oras. Patay ang makina ng kotse. Marahang humahampas ang hangin sa windshield, habang malakas ang kabog ng mga iniisip sa kanyang ulo. Alam niyang ito na ang punto kung saan wala nang atrasan. Dito mismo, sa oras na ito, ang kanilang kapalaran ay pagpapasyahan. Pagkatapos, wala pang 1 oras ang nakalipas, huminto ang kotse ni Jason sa tapat ng bahay. Pinanood ito ni Richard na parabang nanonood ng isang dula na kabisado niya ang bawat linya. Kumpiyansang bumaba si Jason, nakasuot ng madilim na polo, akmang-akmang maong, at may hawak na tila isang bote ng alak. Naglakad siya patungo sa pinto ng may tiyak na mga hakbang, lumingon-lingon dahil sa ugali, at nag-doorbell. Ilang segundo lang binuksan ni Vanessa ang pinto. Nakalugay ang kanyang buhok, banayad ang makeup, nakasuot ng isang maikling bestida, at may ngiting matagal nang hindi nakikita ni Richard. Mabilis niyang binuksan ang pinto,
Hinila si Jason papasok at isinara ito na para bang may itinatago siyang mahalagang bagay. Ipinikit ni Richard ang kanyang mga mata saglit, hindi dahil sa sakit o galit, kundi upang mag-focus sa susunod na hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng 2 tawag. Ang una ay sa kanyang abogado na nakaantabay na. Ang pangalawa ay kay Brooke, ang asawa ni Jason, na nakilala niya ilang linggo na ang nakalipas dahil sa isang professional na koneksyon. Isang usapan lang ang kinailangan para maging malinaw na malinaw ang lahat. Sa itinakdang oras, bumaba si Richard mula sa kotse at mahinahong naglakad patungo sa bahay. Nasa bulsa niya ang susi, kalmado ang puso at tiyak na oras na para tapusin ito. Pinihit niya ang susian na parang wala siyang anumang takot. Tahimik siyang dumaan sa pasilyo, nakikinig sa mahihinang tawanan mula sa itaas. Isa-isa niyang inakyat ang hagdan, hawak ang teleponong nagre-record ng lahat. Mabagal ang kanyang mga yapak. Naririnig ang bawat langit-ngit ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Huminto siya sa pinto ng silid-tulugan. Binuksan niya ito nang hindi nagmamadali. At naroon sila. Ang sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Vanessa ay purong pagkasindak. Hinablot ni Jason ang kumot, desperadong magtago. Ngunit walang sigawan o komprontasyon, tanging ang malamig na katahimikan ng isang katotohanang nabunyag. Tumayo si Richard doon ng ilang segundo. Kalmado ang kanyang ekspresyon, hindi mabasa ang kanyang muka. Tinanggap niya ang kanilang gulat na parang isang taong pinapanood ang pagguho ng isang imperyong matagal nang may lamat. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumaba ng hindi nagmamadali, na para bang nagawa na niya ito noon sa isang malayong panaginip. Sa harap ng pinto, natagpuan niya ang kanyang abogado na naghihintay na may dalang folder. Inabot niya ang mga dokumento at bahagyang tumango, naintindihan ng abogado. Nanatili si Richard sa may pintuan habang si Vanessa, na nakasuot na lamang ng roba, ay nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nanlalaki ang mga mata sa takot. "May tinawagan ka ba?" Nanginginig ang kanyang boses. Itinuro ni Richard ang folder. "Ito ang mga papeles ng diborsyo, at dahil pinirmahan mo ang kontratang iyon, lahat ng pag-aari natin ay sa akin na ngayon." Masyado siyang natigilan para kumilos. Tila nanigas ang kanyang katawan, mababaw ang paghinga, habang ang mga mata ay pabalik-balik sa mga papeles at sa mukha ni Richard. Gusto niyang magsalita, ngunit walang salitang nababagay. At pagkatapos, may isa pang taong lumitaw sa pinto. Si Brooke, mahinahon, may hawak na susi, nakatayo ng may dignidad ng isang taong alam ang sariling halaga. Tumingin siya kay Jason na bumababa sa likod ni Vanessa, sinusubukan pa ring intindihin kung paano nawala sa kanyang kontrol ang lahat. Huminga ng malalim si Brooke at sinabing, "Matagal ko nang hinala, ngayon alam ko na." Humakbang si Jason, nakataas ang mga kamay na parang nagmamakaawang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Brooke sa paghagis ng susi sa sahig. "Dadaan ka lang sa bahay para kunin ang gamit mo? Mas malaki pa ang nawala sa iyo kaysa sa inaakala mo." Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan nang hindi lumilingon. Si Vanessa, na ngayon ay namumutla, ay sinubukang lapitan si Richard. Bumubulong ng isang halo ng paghingi ng tawad at pagsusumamo, ngunit hindi kumilos si Richard. Ipinasa niya ang folder sa kanyang abogado at nagsalita ng mahinahon. "Ikaw na ang bahala sa iba pa, at isang pabor. Bigyan mo siya ng 1 oras para umalis sa bahay ko." Pagkatapos ay lumabas siya, dumaan sa pinto, at nagtungo sa kanyang sasakyan ng may magaan at matatag na mga hakbang. Ang pabigat na matagal na niyang pinapasan ay nawala na. Sa bangketa, habang humuhuni ang hangin sa mga puno, huminga si Richard Miller. Binuksan ang pinto ng kotse, sumakay, pinaandar ang makina, at umalis. Walang pagmamadali, walang takot,
Wala nang kasinungalingan, tanging kapayapaan. Ang tunay na uri. Ang uri na dumarating lamang kapag ang katotohanan ay sa wakas na bigyan na ng boses. Bumalot ang gabi sa lungsod na parang isang mabigat na kumot. Sa labas, ang mga ilaw neon ay kumikislap ng pula at asul sa bintana ng kwarto sa hotel na parabang nagbabalita ng isang trahedya. Nakaupo si Vanessa sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan, magkakakuyom ang mga daliri sa kanyang kandungan, nanginginig ang mga binti. Pabalik-balik naman si Jason na nakahawak sa kanyang ulo, na parang nakakulong sa sarili niyang konsensya. Walang sino man sa kanila ang makatulog. Nawala sa akin ang lahat, bulong niya, halos walang tunog, na parang kinakausap lang ang sarili. Huminto si Jason, dahan-dahang humarap sa kanya. Anong ibig mong sabihin na lahat? Milyonarya ka, Vanessa. May kumpanya ka, bahay, mga kotse. Paano nawala sa iyo ang lahat? Itinaas niya ang kanyang mga matang puno ng luha at binitiwan ang mga salita na may bigat na hindi na niya kayang dalhin. Ilang araw na ang nakalipas, pinapirma ako ni Richard sa isang dokumento. Mukha itong simboliko, walang kwenta. Tungkol ito sa tiwala. Kung lolokohin ko siya, isusuko ko ang lahat ng binuo namin. Pumirma ako. Nabasag ang kanyang boses. Pumirma lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa hindi paniniwala. Paano ka pumirma sa ganoong bagay nang hindi binabasa, nang hindi nag-iisip? Akala ko isa lang itong gimmick niya. Palagi siyang tahimik, rasyonal, mahiyain. Akala ko sinusubukan niyang isalba ang pagsasama namin. Akala ko ako pa rin ang may kontrol. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mukha na parabang sinusubukang gumising mula sa isang bangungot. Diyos ko, paano ang mga anak ko? Paano ko ipapaliwanag na nawala ang lahat dahil sa isang hangal na desisyon? Bumuntong hininga si Jason at naupo sa silya sa sulok ng kwarto. Wala nang salitang makakapagayos nito. Walang makakapagbago sa pinsala. Ang katotohanan ay lumabas na at ito'y pinal. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nag-vibrate ang telepono ni Richard sa isang nightstand. Nasa isang tahimik na hotel siya kung saan plano niyang manatili ng sapat na panahon para bigyan ng lahat ng espasyong kailangan nila. Sinagot niya ito ng mahinahon, "Hello." Sa kabilang linya, malinaw na nagsalita ang kanyang abogado. "Mr. Miller, nakaalis na po siya sa property. Maayos na ang lahat. Pwede na po kayong bumalik kahit kailan ninyo gusto." Tumingin si Richard sa orasan, huminga ng malalim, nagpasalamat at ibinaba ang tawag. Tumayo siya, kinuha ang kanyang blazer mula sa likod ng silya, inayos ang kwelyo ng kanyang damit at lumabas ng kwarto ng may kumpiyansang mga hakbang. Tahimik ang kanyang pagmamaneho pauwi. Patay ang radyo. Ang kotse'y dumadaos-dos sa mga kalsada ng lungsod na parabang bumabagal ang mundo para sumabay sa kanyang ritmo. Nang lumiko siya sa kanilang kalye, natanaw niya ang bahay sa di kalayuan, marangya, ngunit iba na ngayon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay na sa kanya ito. Iparada niya ang sasakyan, pinatay ang makina, at umupo sandali sa loob, pinagmamasdan ng bahay. Huminga siya ng malalim, bumaba, binuksan ang gate, tinawid ang bakuran, at ipinasok ang susi sa pinto, ramdamang parehong ginhawa at pagsasara ng isang kabanata. Sa loob, natagpuan niya ang lahat na tahimik at payapa, lahat ay maayos, at malaya mula sa presensyang matagal nang nagpabigat sa kanya. Naglakad siya sa sala, sa kusina, hinaplos ang likod ng sopa. Bawat bagay ay tila bumalik sa tamang lugar nito. Ang tahanan ay sa wakas naramdaman na muling isang kanlungan, hindi isang entablado ng panlilinlang. Umakyat siya, nagbihis, at naupo sa silya sa tabi ng bintana. Malinaw ang langit, isang banayad na hangin ang humahampas sa mga puno sa kalye. Kinuha niya ang kanyang telepono at huminto saglit bago tumawag. "Hello Rachel, ayos lang ba kayo dyan?"
Sumagot ang kanyang anak na may bahid ng pag-aalala sa boses. "Oh, Dad, may problema po ba?" "Oo, kailangan kong sabihin sa'yo ng tapat ng walang anumang pagtatakip." Ikinuwento niya ang lahat, mahinahon, walang galit o drama. Ipinaliwanag niya na gumawa si Vanessa ng maling desisyon, na nalaman niya ito, na hinarap niya ito ng matalino, hindi marahas. Ikinuwento niya ang kontrata, ang nakataya, at kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Tahimik ang anak niya sa kabilang linya, pagkatapos ay narinig niya ang paghinga nito, at sa wakas ay sumagot. "Alam kong may mali sa inyo. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Dad. Mahal kita. Nandito lang ako para sa iyo." Ngumiti si Richard. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan si Scott. At pagkatapos ay si Jeremy, nagkaroon ng parehong tapat, mahirap, ngunit nagpapalayang pag-uusap sa bawat isa sa kanila. At sa gabing iyon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, mahimbing na nakatulog si Richard. Walang takot na magising, walang mga maskara sa paligid niya, walang pagpapanggap na masaya. Dahil ang katotohanan, kahit na masakit, ang tanging landas patungo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa aming mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.